Pinsan Kalyada. So, ayan mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako nga pala si Vincent Calyada, ito ang aking kapatid na si Maria. So, for today's po mga kalingap ay ito po yung vlog na personal. May halong charity na din. So, ngayon po mga kalingap, hindi pa din alam nung kapatid ko na yung si Doc po kasi na, di ba po kung matatandaan po ninyo, na tumulong sa kapatid ko and then nagkaroon pong problema. So, ang naging problema po ay hindi na po makakatulong si Doc kasi sa kadahilanan pong merong inuunang tulungan si Doc, which is yung yung kaibigan niya po na mayroong stage 4 cancer. So, siya po yung ng pang-chemo. Siya daw yung magagastos. So, ayun nga po, ngayon lang po hindi niya nalaman. Kaya binalag ko siya. Ano yung naramdaman mo na siyempre, maintindihan ko din si Doc kasi ang inuuna niya ay buhay yun. Kaibigan niya yun, kumbaga malapit na kaibigan niya. Sa'yo, pangarap. Which is parehas talagang kailangan. Pero mas kailangan pa ang buhay kasi buhay yun eh. So, kumbaga, yung pangarap mo, aanin pa rin natin. Pupursigihin natin na makaipon tayo. Isama mo sa dalangin ako na gumanda yung bis ko. Dahil isa ko dun sa siguradong tutulong dun. At siyempre kapatid mo, kuya mo ako. Siyempre, kumbaga wala na tayong ibang asahan kundi yung sarili ko na lang. Ako na lang ang asahan. Kasi si mama at si papa ay senior citizen na po mga kalingap. Wala na pong kakayahan na magtrabaho na. Kumbaga, siyempre si papa hindi naman po tapos ng pag-aaral. Si mama tapos po kaso dito lang talaga siya sa bahay. Nagkaano po dito sa karinderya namin. Maliit na karinderyaan. Kakaunti lang talagang kinikita. And then si papa po isang sepulturero. Naglilibing po ng patay. At proud kami sa magulang namin kahit ganun po yung trabaho nila. At si mama minsan nagmamanicure. So ayan, kahit ganun po, proud po kami sa magulang namin dahil hindi po kami makakarating dito. At di po ako ganito tatandang ganito kung hindi dahil po sa magulang ko. So ayan, anong kita ning ano yung naramdaman mo o nung nalaman mong ganun yung Yung sitwasyon? Oo, ganun yung sitwasyon na siyempre, di ba, nalaman mo din, sinabahan ka naman, di ba, na ganun nga. Oh. Sa akin, okay man lang. Nanghinayang, pero okay man lang kasi nga, kumbaga, may tutulungan din siyang iba. Mm. Mas mahalaga. Kumbaga, parang mas mahalaga. Mm. Kasi sa buhay, hindi naman, may pangarap nga ako. Naiiyak. Okay lang yan, kahit... Iiyak. Pero kumbaga, mas mahalaga yun. Kumbaga, ang buhay hindi naman kasi paunahan eh. Mm. Kumbaga, may kanya-kanya mang reason. Mm. Baka siguro sa susunod, baka ako naman, okay lang naman na na ganun yung nangyari. Kasi nga, mas mahalaga, mas importante, mas dapat unahin din yun. Kasi buhay yun. So, ayan nga. Pero, kahit ganun ang nangyari huwag mong isipin na guguho agad yung pangarap mo sa ganun lang. Kasi, gaya ng sinasabi ko sa iyo, lahat ng bagay may rason. Kumbaga, itong nangyaring ito, may pinakamalaking rason yun para sa buhay mo, para sa pamilya natin. Totally po mga kalingap, talagang ngayon na naman ulit ako makakapag-upload. Bihira ako makapag-upload kasi hindi ako nagbe-behind the scene. Wala talaga, mahina po talaga ang views ko. Yun na nga, sabi ko sa iyo na isama mo ako sa yung dalangin na bumalik yung views ko para kahit ako na mag-shoulder nun. Kasi si mama at si papa, wala na tayong aasahan doon kasi nga matandaan na. So, napakahirap para sa akin din po. Siyempre para sa kapatid ko. Na siya po ay medtech po mga kalingap. Malaking gastusin talaga po yung tawag nun? OJT ba yun? Internship. Internship niya.
Sa Naga, almost 200 din lang yun. Baka abutin 200 po. Umabot po 200 plus 200 plus kasi syempre mag-allowance pa siya. Bahay pa. Bahay pa po. Yun, pagkain, mga ganun. Napakalaki talaga. Kahit ako naman din, para sa akin, okay lang din po yun kasi buhay yun eh. At yung pangarap ng kapatid ko, sabi ko, kailangan ko talagang magsipag. Alam niyo naman po, masipag naman na talagang scouter. Kaso wala talaga, yung views talaga, hindi talaga sumasapat. Ito yung pinakamahirap na sitwasyon na siguradong mangyayari sa atin kasi alam kahit solo ka na lang, alam hirap sila mamang pag-aralin ka. Kinakain na lang, nag-uutang. So, isa sa mga naano ko, na iisip ko, kung walang-wala talaga, kung hindi talaga magbabago ang views, kaya ko yung kubo ko, yung lupa ko doon, bebenta ko para sa kapatid ko. Siyempre gusto ko matupad ang pangarap niya. Kasi yun yung naiisip ko. Back to zero talaga. Magiging back to zero ako nito. Kaya yun. Kaya huwag kang mawalan pag-asa. Yan lang yung sasabi ko baga lagi sa inyo. Na huwag kayong mawalan pag-asa. Basta may buhay, may pag-asa. At laging isipin, nandiyan si Lord. Marami pang mangyayari. So, ngayong month, mag-i-enroll ka na, di ba? Second sem, oo. Second sem. Yun sa, nakita rin yung subject po. And then, paka next year OJT na. Ay, internship. So, yun po, mga kalingap. Sobrang, yun po yung, nag-iisip pa ako, talaga napaisip pa ako, grabe. Grabe nga po yung pinagdadaanan. Sobrang yung nangyayari. Pero, ewan, bahala na. Sabi nga dyan bahala na. So, by the way, Ning, nilapit kita sa isang kilala kong sponsor. Sir Manding Pascual, sobrang thank you po sa pakikinig po ng nakwento ko sa inyo po. Sobrang na-appreciate ko po yung pagtulong niyo po para dito sa kapatid ko. So, ayan, magkano yung pang-enroll mo ngayon? Yung nahuling subject, nasa 12K plus. 12K Or plus. baka nabago kasi per year nababago. Nabago. So, ayan. So, may nagpadala sa iyo ng 4,000. So, itong 4,000, itago mo na. Tapos, pag mapa-enroll, pwede mo nito ibayad itong 4,000. Yung the rest, paunti-unti na natin. Hanggang, 1, 2, 3, 4. Ito po, Sir Manding, na pinapabot niyo po sa kapatid ko. Yan, Pwede ipang-down na. I-down mo na. Tapos yung 8,000 o the rest mo, bahala na. Kaya natin yan. And then yung 200,000 plus, huwag mo muna isipin mo muna yung natitira mo ngayong subject na pagpukusan mo. Ayan, anong masasabi mo dahil sa tulong ni Sir Manding, nakadagdag pang tuition mo? Thank you po. Sir Manding. Sir Manding. Makakadagdag po ito sa pang-tuition ko ngayong second sem po. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi dyan. Naway i-bless pa po kayo ni Lord. Thank you po. Thank you din po sa kuya ko kasi ginagawa niya po ng paraan para ma-provide yung mga pangangailangan ko sa school. Lalo na po ang pang-tuition. Thank you. Siyempre, pasalamatan mo din sila, Mama. Mapapanood nila to. Kala Mama, Papa. Naiiyak na naman. Okay lang yan. Nasasabi kala Mama at Papa. Thank you din po sa mga magulang ko. Kasi po kahit nahihirapan, talaga pinoprovide nila. Sabi ko sa iyo, tuloy lang sa hamon ng buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi yan yung magiging reason mo para matupad mo yung pangarap mo.
lagi mong iisipin, nag-aaral ka, gawin mong inspirasyon, ang kahirapan natin, yung nangyayari sa buhay natin, alam mo yun. Ha? Huwag ka muna mag-asawa, huwag mo madali ng sarili mo, tapusin mo mag-aral, makakuha kang maayos sa trabaho, matulungan mo sila mama, para sa inyo naman din yung lagi kong sinasabi. At yun po yung pinaka-last ano ko. Pero kung meron pong gustong tumulong po para sa kapatid ko, sobrang nagpapasalamat na po ako para sa inyong advance po. Kasi gusto ko talaga pong matupad ng pangarap ng kapatid ko. Kumbaga, masaya na ako yun. Yun yung pinakamalaking achievement ko. So, ngayon po, itong mga nangyari, at marami din akong nabalitaan at marami akong narinig na hindi ko daw po tinutulungan ng magulang ko. Doon po kayo nagkakamali. Hindi ko naman po kailangan ipakita ang tulong ko sa magulang ko. Hindi niyo po yun alam kasi sila lang po ang may alam nun. Hindi pwede po. Ang pagtulong po sa pamilya ay hindi po pwedeng ipagyabang. Alam na po yun ng magulang ko at ng mga kapatid ko kung paano ko sila tulungan. Silent lang ang pagtulong ko pero hindi niyo po yun alam mga kalingap. Yung mga nagsasabi dyan. So, ayan. Maraming salamat. Sir Manding, thank you so much. Sa lahat po na makakapanood dito, sobrang thank you. Sa mga minamahal kong viewers, subscriber, mga minamahal kong OFW, mga silent viewers yan, salamat pong marami sa inyo. At yan, nabigay ko na po yung pera. Thank you po.